Parang tumigil ang mundo ni Stella nang makarating sila sa pinagdalhan sa kanila ni Elliot. Ngunit wala na doon ngayon ang lalaki at ang anak niya. Nakatayo lamang siya sa may pintuan dahil napako siya doon habang nililibot nila Maximus ang kabuuan ng bahay. Stella, hey, makikita natin si Johanna, sabi ni Maximus habang hinihingal nang lumapit ito sa kanya. Max, wala na sila dito, sabi ni Lance na nililibot ang paligid kasama si Jo Marie. Kasalanan ko to. At doon na umiyak si Stella at napaupo sa sahig. Stella! Alalang tawag ni Lance at Jo Marie dito. Ngunit inalalayan naman ito ni Maximus. Shh! Wala kang kasalanan, okay? Kung meron mang dapat sisinay si Elliot yon, mapapatay ko talaga siya, sabi nito habang yakap si Stella. Hahanapin natin si Johanna, Maximus. Huwag nating hayaang mapahamak ang anak ko, please. Sunod-sunod na tumango si Maximus kay Stella at pinahiran ang luha nito. Habang umiiyak si Stella at pinapakalma ay meron tumawag kay Lance kung kaya agad niya itong sinagot. Hello? Sir, nakatakas po si Veronica. Sinubukan namin pigilan ang mga nagligtas sa kanila pero napuruhan kami lalo na si Cynthia. What? What happened to her? Dahil sa sigaw na yun ni Lance ay napatingin sa kanya si Jo Marie at Maximus. Parehong nagtataka kung anong dahilan ng pagsigaw nito. Maayos naman po ang lagay niya, sagot ng nasa kabilang linya. Sige, papunta na kami dyan. Ihanda mo sila para sa meeting. May hahanapin tayo. Pagkababa ni Lance ng tawag ay tumingin siya sa mga ito. Nakatakas si Veronica. What? Nalalaking tanong ni Jo Marie habang si Maximus ay napakuyom ng kamao. Kung nakatakas siya, mas kailangan nating bilisan. Napatingin sila kay Stella na magsalita ito at tumayo. Hindi ako papayag na galawin nilang anak ko kahit ibla lang ng buhok niya. Biglang seryoso nitong dugtong ni ikinalunok ng mga ito. Dahil ngayon lang nila nakitang seryoso ng ganon si Stella. Ayos ka na ba? Alalang tanong ni Maximus. More than okay. Kung iiyak lang ako hindi natin siya mahanap kagad. Napabuntong hininga si Maximus dahil doon at walang nagawa kung hindi ang tumango na lamang. Let's go. Nagising si Johanna nang makarinig siya ng mga nag-uusap sa labas ng pinto. Inilibot niya ang kanyang mata sa paligid at walang gaanong gamit doon kung hindi isang maliit na lamesa at may salamin sa dingding. Habang ang bintana ay natatakpan ng kortina at ang ilaw niya ay malabo lamang. Tila nasa isang lumang kwarto siya na walang kagamit-gamit. Mabuti na lang at mukhang malinis ang kanyang kinahihigaan. Naalala niya na nagkalagnat siya at ang dating nobyo ng mommy niya ang nag-asikaso sa kanya. Hindi niya akalain na gagawin yun ng lalaki at sigurado siya na ang mommy niya at ang lalaking nag-uusap sa labas kung kaya bumangon siya upang lumabas. Maayos na ang pakiramdam niya at alam niyang wala na siyang sakit. Hawak na niya ang doorknob nang mapahinto siya sa pagpihit dahil natigilan siya ng ibang boses ng babae ang kausap ni Elliot. That is not my mom's voice. Sabi niya sa kanyang sarili at agad na idinikit ang tenga sa pintuan. Anong gusto mo? Amuhin kong anak ng ex mo? Ano ko, hilo? Galit na sigaw ni Veronica kay Elliot. That is not my point, babe. What I mean is she is just a kid. Gagamitin lang natin siya para mahuli si Stella at Maximus, okay? Huwag na natin siyang idamay. Bata pa siya. Napatakip si Johanna sa kanyang bibig dahil sa narinig niya na yun at nabitawan ng doorknob at lumayo doon. I knew it. Mahinang sabi niya. Kalaban ng ex ni mommy. Nataranta si Johanna dahil doon at kagad na naisip na kailangan niyang tumakas doon kaya kung matataranta siya ay walang mangyayari. Nakapanood na siya ng ganong sitwasyon kung kaya huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. So first, need kong humanap ng way para makaalis dito, sabi niya at tumingin sa paligid. Ngunit anong gagawin niya kung yun ang tanging daan at wala pang ibang gamit sa silid na yon? Napakunot ang noon niya nang mapansin ang kortina at nabuhayan siya ng maisip na pwede siyang dumaan doon. Agad niyang nilapitan at binuksan pero nang hina siya nang makitang may harang na railings ang bintana. Kung kaya hindi siya makakalusot doon. Paano na to? Muli niyang sabi sa sarili at naghanap muli ng malalabasan.
Napansin niya na may isa pa palang pinto doon at nang buksan niya yun ay banyo to. Napatingin siya sa itaas ng bowl dahil merong bintana doon na pahaba't medyo malaki. Nakabukas ang bintana para siguro sumingaw kaya't bumukas yun. Hindi nagdalawang isip si Johanna na umakyat doon at sinubukang abutin yun. Natuwa siya nang maabot niya ito at dali-daling umakyat sa bintana. Laking pasasalamat niya dahil maliit pa lang siya at kasyang-kasya siya sa bintana na yon. Nakita niya rin na mababa lang ang tatalunin niya at madamo na hindi kahabaan kung kaya't hindi niya kailangang matakot. Nailabas na niyang kalahati ng katawan niya nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Nanlalaki ang mata niya dahil alam niyang may pumasok na sa kwarto niya. Sa taranta niya pagmamadali ay kaagad siyang bumaba at hindi nakabuelo kung kaya nasaktan ang puwet niya. Aray! Mahinang sabi niya tinungkod ang kamay sa damuhan ngunit may tinik pala doon kaya dumugo ito kaagad. Ouch! Oo, Mami, Daddy! Tawag niya sa dalawa dahil walang tigil ang pagtulo ng dugo. Nawawala yung bata. Narinig niya na sigaw ng isang babaeng hindi niya kilala. Dali-dali siyang tumayo at kahit masakit ang puwet at sugat ay nagmadali siyang tumakbo. Ayun, tumatakas! Napalingon siya sa sumigaw at kita niya mukha ng babae at walang iba kung hindi si Veronica. Hoy! Diyan ka lang, bruha ka! Ngunit hindi siya nakinig sa babae at mabilis na pumasok sa gubat na naruroon. Samantala, nang makarating sila Maximus sa hideout ay dali-dali silang nag-conduct ng meeting sa paghahanap kay Johanna. Si Stella naman ay nakikinig lang sa mga ito at sa balak nila. Tahimik lamang siya dahil tinitignan niya rin kung paano mag-lead si Maximus. Pakaramdam niya kasi sanay na siya sa mga ganoong bagay. Sa bagay, walang pagkakaiba yun sa mga meetings na ginagawa niya sa negosyo. Ang kaibahan lang ay buhay ng tao ang pinag-uusapan nila at may armas na kailangan. Nang matapos ang meeting nilapitan niya si Maximus. Are you okay? Tanong na lalaki sa kanya na ikinatango naman niya. Yes, I have a question. Sabi mo pinuntahan mo kami ni Johanna kung saan nila kami dinala. Pinlano niyo rin ba yon? Namamangha na kasi siya sa mga ganong bagay. Oo, noong una hindi siya makapaniwala na mafia si Maximus pero ngayon na nakikita na niyang ginagawa ng mga ito ay nag-iiba ng tingin niya sa mga to. Yes, pero may tumulong sa amin at nagsabi kung nasaan kayo. Ha? Sino? Kunot noong tanong ni Stella. Si Cynthia. Natigilan si Stella dahil sa sinabi ng lalaki. Cynthia? Tumango si Maximus at tinawi ang buhok niya paipit sa kanyang tenga. Kanina nang umalis tayo silang naiwan dito hanggang may sumugod at kinuha si Veronica. Sinubukan ni Cynthia na hindi makuha si Veronica. Kaso hindi siya sanay lumaban kaya napuruhan siya. Nandun nga si Lance ngayon kaya wala siya dito. Mas lalong hindi makapaniwala si Stella dahil doon. Pakaramdam niya itutulo ng luha niya. Naalala niya sinabi sa kanya ni Cynthia at hindi siya nakinig dito. Kung nakinig lamang siya sa babae, edi sana hindi napahamak ang anak niya. Dalhin mo ko sa kanya. Napalingon si Cynthia at Lance nang biglang bumukas ang pinto at nilawanon si Stella at Maximus. Stella, banggit ni Jomari at naglakad ang dalawa papasok doon. Jomari, sa labas na muna tayo. Biglang sabi ni Maximus na ikinatingin ni Lance kay Stella at Cynthia. Kita niya na magkatitigan si Cynthia at Stella kung kaya napabuntong hininga siya at naglakad na lamang papunta sa labas. Are you sure they are okay? Tanong ni Lance kay Maximus na ikinatango nito. Trust me, alam ni Stella ang ginagawa niya. Walang nagawa si Jomari kung hindi ang sundin si Maximus at lumabas na ng pinto. Naiwan na tahimik si Cynthia at Stella ngunit nakatitig lamang silang dalawa sa isa't isa. Hindi akalain ni Cynthia na magkikita silang dalawa ni Stella. Mas lalo namang hindi inaasahan ni Stella na si Cynthia pang tutulong kila Maximus. Siguro kung hindi nauna si Elliot sa pagkuha sa kanila ni Johanna, ay malamang na si Maximus ang makakapagligtas sa kanila. Mas okay pa nga sana yun eh. Ang kaso lang ay hindi naman niya inaasahan na si Elliot na siyang manloloko sa kanya. Mrs. Stella, naiyak na sabi ni Cynthia. Doon na kusang tumulong luha ni Stella at hindi napigilan ang sarili tumakbo papunta kay Cynthia. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nailigtas ni Johanna pagkatapos napatakas ko pa si Veronica. Dahil sa sinabi ni Cynthia ay kaagad na humiwalay si Stella sa yakapan nila at umiling. Wala kang kasalanan, Cynthia. Kung tutuusin ay ako may kasalanan dahil hindi ako nakinig sa'yo.
Naiintindihan ko po kung bakit hindi ka naniniwala sa akin. Wala na po sa akin yun, Mrs. Stella. Kaya huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo. Napangiti si Stella dahil doon at pinahid ang luha ni Cynthia. Then ikaw din, huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Ang mahalaga'y mahanap na natin si Johanna. Doon nagkabating muli si Stella at Cynthia. Mas pinili nilang kalimutan na ang nakalipas dahil yun ay nakaraan na. Isa pa, katulad ng sabi ni Cynthia ay napilitan lang siya dahil kay Veronica at ngayon, pinaniniwalaan na yun ni Stella. Sinabi pa nga ni Stella na siya ang bahala sa ina nitong nasa ospital at hindi nito hahayaan na mapahamak. Laking tuwa naman ni Cynthia sa nalaman dahil hindi na mapapahamak ang kanyang ina at malaki na ang chance na gumaling ito. Matapos yun, ay bumalik na sila sa kanilang paghahanap kay Johanna. Dahil sa pagpupumilit ni Cynthia na okay na siya ay pinasama na nila ito ngayon sa misyon. At sa kalagitnaan nun ay nakatanggap ng tawag si Stella sa hindi kilalang numero. Napatingin ang lahat kay Stella dahil doon. Tinanguan ni Maximus si Stella bilang tanda na sagutin ito at inilagay niya ang cellphone sa kanyang tenga. "How are you, Stella?" Boses babae ang narinig ni Stella at alam niyang si Veronica yon. Sinanyasan ni Maximus ang isa sa tauhan niya na siyang nakakonect sa cellphone ni Stella upang matrace nila kung nasaan si Johanna. "Hayop ka, Veronica! Nasaan ang anak ko?" Galit na sabi niya na ikinatawa ng babae sa kabilang linya. "Kumalma ka, Stella. Nasa ligtas ang anak mo. Nagsisisi ka na bang naniwala ka kay Elliot? Anong akala mo, mahal ka pa rin niya? Matagal na siyang walang pagmamahal sa'yo, Stella." Lalong napakuyom ng kamao si Stella dahil doon. Ang tanga niya para maniwala muli sa lalaki. Mabuti na lang at wala na siyang nararamdaman dito dahil kung sakali baka nasasaktan na naman siya. Tanga ka rin kung inaakala mo na mahal ko pa siya. Bakit hindi mo tanungin yung Elliot mo kung ano sinabi ko sa kanya at kung paano siya umiyak at lumuhod sa harap ko? "Ah! Hayop ka, Stella! Pahihirapan kong anak mo!" Pagkasabi ni Veronica nun ay pinatay na nito ang tawag. "Nakuha na namin ang location," sabi ng tauhan ni Maximus na ikinatango naman nila. "Be ready. Susugod tayo ngayon." Seryosong sabi ni Maximus na ikinaseryoso nilang lahat. Samantalang si Johanna naman ay mabilis na tumakbo, papalayo sa lugar na yon. Maya-may napatili siya at napatakip sa tenga nang may pumutok na baril. "Huwag ka nang tumakas pa, Johanna." Narinig niya ang boses ni Elliot kung kaya dali-dali siyang tumayo at kinalimutan. Ang takot niya tumakbo papunta sa hindi niya alam. Ang nasa isip lang ni Johanna ay ang makatakas siya at makauwi sa kanila. Gusto na niyang mayakap ang ina't ama dahil pagod na siya kakatakbo. "Ah!" Ngunit sa gitna ng pagtakbo niya bigla siyang nadapa sa hindi napansin na nakaangat na ugat. Pagtingin niya sa kanyang tuhod ay may malaking sugat doon. Kung kaya napaiyak siya. Hindi lang sa sakit dahil walang mag-aalaga sa kanya. Iyon ang pangalawang beses na nakasugat siya. Unang beses na walang gagamot sa kanya. "Mommy! Daddy!" Iyak na tawag niya sa magulang at napatingin siya sa kung saan nang makarinig siya ng sunod-sunod na yapak. Sigurado siya na yun ang humahabol sa kanya. "Kailangan ko makaalis dito. Hindi nila ako dapat mahuli." "Tumayo ka, Johanna!" Sigaw niya sa kanyang sarili, hindi na lang pinansin ang sugat niya at buong lakas na tumayo. Ngunit hindi pa siya nakakaalis nang biglang may tumakip sa bibig niya, tinila siya paalis doon. Pagpupumiglas niya ngunit hindi siya makapalag sa lakas nito. "Shh! Stay quiet, maririnig nila tayo." Dahil sa sinabi ng maamong boses, ay napahinto si Johanna sa pag-iingay at doon niya lang napansin na nagtatago sila. "Doon, siguradong nandun siya." Rinig niya ang boses ng mga humahabol sa kanya at ang yabag ng mga to. "Boss, siguradong nandun siya," sabi ng isang lalaki kay Elliot na tinuruan daan dahil huminto si Elliot at napatingin sa gawi kung nasaan sila, Johanna. "Boss!" Tawag muli ng lalaki na ikinatangon ni Elliot at tumakbo na papunta sa kung saan. Nakahinga naman ng maluwag ang tumulong kay Johanna at nagsalita. "Ililigtas kita, basta wag kang maingay at sumunod ka lang sa akin." Hindi alam ni Johanna kung bakit kusa siyang napatango sa taong yon at hindi niya kilala. Inalis na nito ang kamay sa kanyang bibig at nagmadali ng tumakbo palayo sa mga to. Hindi niya kilala ang tumulong at nagtataka siya kung sino pero alam niya isa itong babae. "Anong ibig mo sabihing nakatakas?" Galit na sabi ni Veronica nang dumating si Elliot sa kanilang tinutuluyan.
at hindi nito kasama si Johanna. Nakatakas o sadya mo nang makatakas? Alam mo, kasalanan mo lahat ng ito, Elliot eh. Kung sana hinayaan mo kung itali ang bata na yun, hindi sana siya nakaalis dito. Hindi nagustuhan ni Elliot ang sinabi sa kanya ng babae at hindi napigilan ang sariling sakali ng leeg nito. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Madiin na sabi nito na ikinagulat ng mga tauhan nila. Maging si Veronica ay nalalaki ang mga mata habang hawak ang magkabilang kamay ni Elliot na nasa leeg niya. Nahihirapan ako uminga. Hirap niya sabi ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Anong akala mo? Ikaw lang ang may karapatan na magalit sa ating dalawa na kung tutuusin ay ako nagplano ng lahat ng ito. Ako ang dahilan kung bakit mo nahuthutan ng pamilya ni Stella. Kung wala ako ay wala ka rin dito. Pagkasabi ni Elliot noon ay pabalang niyang binitawan ang laeg ng babae na ikinatumba nito sa sahig. Dali-dali namang lumapit ang tauhan nila kay Veronica upang tulungan ito. Subukan niyo sundin ang pinag-uutos ng babaeng yan. Malilintikan kayo sa akin. Pagbabanta niya sa paligid na sunod-sunod na ikinatango ng mga naroroon at hindi makatingin ng maayos sa lalaki. Babe, ano bang nangyayari sa'yo? Kahit na hinahabol pa rin niya ang hininga ay pilit niyang kinakausap ang lalaki. Muling lumingon sa kanya sa Elliot and still masama pa rin ang tingin. Huwag mo kong matawag-tawag na babe dahil tapos na tayo. Hindi na kita kailangan. Ilabas niyo na ang babaeng yan. What? Babe, what are you doing? You love me, right? Babe! Ngunit kahit anong sigaw ni Veronica ay hindi nakikinig sa Elliot at hinayaan niya lang ito na makaalis doon. Boss, sigurado ka ba na pinaalis mo na si Madam? Tanong ng isa sa pinagkakatiwalaan ni Elliot na bukod tanging naglakas loob lang na magtanong dito. Noon ka pa dapat diyan dinispat siya. May kailangan lang ako sa kanya kaya ginamit ko siya. Now, kailangan nating hanapin kung nasaan ang batang yun. Yes, boss. Habang nagpaplano ang mga ito, ay natigilan sila na makarinig na sunod-sunod na putok ng baril. Boss, sinusugod tayo. Naalerto sila dahil sa sinabi ng tauhan niya na galing sa labas. Mabilis ang kilos ng mga ito at lumabas doon habang dalang kanilang baril. Kahit na anong mangyari, ay kailangan nating makaalis dito. Sigaw ni Elliot. Hindi niya inaasahan na matutuntun kaagad sila. Ang alam niya tagong-tago ang lugar na yon at binura niya ang trace na maaring makapagturo kila Maximus ng lugar na yon. Kaya nagtataka siya kung paano sila natuntun. Boss, sabi ng isa sa tauhan ay tumawag si Madam kanina kay Mrs. Stella. Sabi ng kanyang kanang kamay na lumapit sa kinalalagyan niya kung saan sila nakikipagpalitan ng putok ng baril. That witch, may araw din sa akin yun. Galit na sabi ni Elliot at muling binarilang nasa harap niya. Let's go, sabi ni Elliot at saktong nasa may pinto na sila ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang napakaraming tauhan ni Maximus na nag-aabang sa kanila sa labas. Subukan niyong kumilos at sasabog ang bungo niyo. Seryosong sabi ni Lance na ikinataas ng kamay ng mga tauhan ni Elliot. Boss, mahinang tawag ng kanang kamay ni Elliot sa kanya't binaba na rin ang baril nito. Hindi ako natatakot sa iyo, Maximus. Sigaw ni Elliot at tinutok ang baril nito kay Maximus na nasa pinakang gitna katabi si Lance at Jomari. Napapalibutan nila si Maximus ngayon sina Elliot at kahit pasabihin na marami sila'y wala silang laban sa mga ito, kaya kagad nilang binaba ang baril nila. Napangisi naman si Maximus sa kanyang narinig. Paano yan? Nag-iisa ka na lang. Dahil sa sinabi ni Maximus ay napalingon si Elliot sa mga kasama niya at kita niyang nakatipon ng mga ito sa isang tabi at nakatutok ang baril sa mga ito. Muli siyang napalingon kay Maximus at mas sinigpitan ng hawak ng baril niya. Sige, barilin mo ko. Hindi mo malalaman kung nasaan si Johanna. Nagpanting ang tenga ni Maximus dahil sa narinig at walang pasabing pinaputokan niya ang tuhod ni Elliot na kinugulat ng lahat. Ah! Daing ni Elliot at agad na bumagsak sa sahig. Boss! Tawag ng tauhan nito ngunit hindi sila makaalis doon. Naging mabilis naman si Jomari at Lance nilapitan si Elliot at inalis ang baril doon. Sumunod kayo sa akin. Seryosong sabi ni Maximus at pumasok sa loob kung kaya sumunod naman ang tauhan niya. Si Lance at Jomari ang naiwan kila Elliot at nilagay na ang mga ito sa sakyan upang dalhin sa hideout nila at bihagin. Si Johanna agad ang hinanap ni Maximus sa loob. Ngunit wala silang Johanna na makita.
Johanna, anak, nandito na si Daddy. Sigaw niya ngunit ang echo lang ng boses niya sa paligid at walang sumasagot sa kanya. Boss, tignan mo to. Dahil sa sinabi ng isa sa tauhan ni Maximus ay lumapit sila doon at nakita nilang table na puno ng mga plano. Hinahanap nila si Johanna, ibig sabihin nawawalang anak niya. Napakuyom ang kamao ni Maximus dahil doon. Naisip niya na baka tumakas ang anak niya para lang makaligtas. Sigurado siya na natatakot na ang anak. Hanapin yung anak ko sa buong paligid. Huwag niyong hahayaan na may makaligtaan kayo. Yes, boss. Mabilis na lumabas ang mga tauhan niya at naiwan siya doon na mag-isa. Nanghihina si Maximus. Abot kamay na niya ang anak ngunit hanggang ngayon ay hindi niya ito nakikita. Palagi na lang siyang nahuhuli. Maximus. Merong yumakap mula sa likod niya at paglingon niya ay nakita niya si Stella na umiiyak muli. Patuloy na rin ang luha niya pero nang maalalang naririyan pa si Stella ay pinigilan niya to. Kailangan niya maging malakas para sa babae. Kailangan niya maging matatag. Hush, mahanap natin si Johanna. Yakap na sabi niya dito tinalikan ng noon ng babae. Sana nga. Sigurado ako na natatakot na si Johanna. My poor daughter. Hindi talaga mapapatawad ni Maximus si Elliot dahil sa kagagawan nito. Kahit nagalit ay mas pinili niyang yakapin si Stella para mas maramdaman nito na hindi siya nag-iisa't isa pa. Si Stella lang ang bukod tanging nagpapakalma sa kanya. Lumipas ang oras at wala silang nakitang Johanna. Inabot na nga sila ng umaga kakahanap sa paligid ngunit wala talaga kung kaya nagpasya sila na bumalik sa hideout at kumuha ng informations kay Elliot. Ah! Pumalibot ang sigaw ni Elliot sa torture room habang siya'y pinapahirapan nila Maximus. Wala doon si Stella dahil nagpapahinga ito kasama si Cynthia. Silang magkakaibigan ng wala pang tulog ngunit sanay naman sila doon. Isa pa si Johanna pinag-uusapan dito kaya gagawin nilang lahat mahanap ito. Umaming ka na kasi. Sigaw ni Jo Maring naiinis na dito ngunit hindi siya sinagot nito. Isa pa. Sigaw muli ni Jo Maring na ikinasigaw muli ni Elliot. Huwag kayong titigil hanggat hindi yan nagsasalita. Seryosong sabi ni Maximus na ikinatango naman nila. Samantalang si Stella naman ay kanina pagising at nakatulala lamang sa kisame ng kwarto na tinutuluyan niya. Alam niya na wala pa si Johanna kung kaya nangihina siya at hindi makakilos ng ayos. Hindi nga niya alam kung paano siya nakatulog pagkarating nila doon. Mataas ng sikat ng araw at sigurado siya na tanghali na, ngunit siya kagigising niya pa lang. Tumulo ang luha ni Stella ngunit kagad niya yung pinahid at pilit na bumangon kahit nangihina siya. Tanging si Johanna lang ang makakapagpalakas sa kanya. Ngunit nasaan na bang anak? Alam niya na takot na to. Matapos niyang mag-ayos ay bumaba siya para kumain. Antok pa rin kasi siya. Sakto naman na mayroong nag-doorbell kaya napatingin siya sa pinto. Sandali! Sigaw ni Cynthia na alam niyang nasa kusina. Ako na, Cynthia. Sigaw niya at naglakad papunta sa pinto at napakunot ang noo na walang bantay sa may gate. Malamang ay nag-ER kaya siya ang nagbukas ng maliit na gate. Sino? Mommy! Natigilan si Stella nang marinig ang boses na yon lalo na't dalawang malilit na brasong yumakap sa kanya. Mommy! Na-miss kita! Napatingin siya sa yumakap sa kanya at hindi makapaniwala na nakikita niya ngayon si Johanna. Johanna! Nanginginig niyang tawag dito at dali-daling niyakap ang anak. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha niya at pareho na silang umiiyak na mag-ina ngayon. Ano kaya makikita ni Johanna dahilan para maisipang alamin ang tungkol sa pamilya ng kanyang ina? Ano kaya ang sasabihin ni Johanna kay Elliot dahilan para matigilan ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.